On behalf of the co-chairs and the members of the Committee on Public Order and Safety, we would like to thank the leadership of the House for entrusting us with this important task of conducting hearings regarding online disinformation in our country. Pursuant to House Resolution number 286, which was adopted by the House on December 18, 2024, the Committee on Public Order and Safety, Information and Communications Technology, and Public Information, or the TRICOM, were authorized to conduct a joint inquiry in aid of legislation on the rampant posting of false and malicious content in social media platforms while safeguarding freedom of speech and ensuring digital safety. We thank the authors, namely Senior Deputy Speaker Gonzales. Oo nga, no, nando sa hearing, nasa ano sila? Nasa Supreme Court sila, dito yung patawag Marcelino C. Libanan, Representative Robert Ace Barbers, Benbenito M. Abante Jr., and Joseph Stephen Caraps S. Paduano for filing House Resolution number 2147, which the House adopted as House Resolution number 286. Wala pala yung isog-isog nila. Ang maling impormasyon sa social media. Sino rito nakapag-share ng maling impormasyon sa social media na pinaniniwalaan nila na totoo? Malamang lahat tayo, ang masamang epekto ng disinformasyon at misinformasyon ay lalong umalingaw sa gitna ng isang global crisis sa ating kalusugan noong panahon ng COVID-19 pandemic, kung saan talamak ang paglabas ng mali-maling impormasyon sa internet. Noong panahon na iyon, mahirap para sa ordinaryong mamamayan na makakuha ng kritikal at wastong impormasyon mula sa ating mga ahensya. Sino rito ang nabiktima ng scam? O may kilalang nabiktima ng scam? Malamang lahat din tayo. Dahil sa social media, ang cybercrimes ngayon ay may tuturing na natin na mas madalas pang mangyari sa buhay ng isang karaniwang tao kesa sa mga common crimes. Bilang komite na may mandato na siyasatin ang lahat ng bagay na nauugnay sa pagsugpo ng kriminalidad, layunin po natin dito ang magkapagsagawa ng naangkop na batas laban sa mali at malisyosong impormasyon na nagdudulot ng pinsala at krimen sa ating mamamayan. Lalong-lalo na sa ating mga kabataan. Napapanahon ang ating diskurso ngayong araw na ito dahil laganap na ang mga kasinungalingan at peking balita sa social media. Bawat Pilipino, lalong-lalo na mga menor de edad, mga hindi nakapag-aral, mga matatanda na hindi sanay sa teknolohiya at iba pang mga vulnerable sector ng ating lipunan, tayong lahat ay posibleng maging biktima ng panloloko at paglilinlang sa social media. Isang nakakaalarmang sitwasyon sa social media ay ang pag-normalize ng paggamit ng bastos na salita, toxic behavior, haters, personal attacks o bashing. Our children start to experience self-hate and resort to self-harm. Bagamat sinusubukan na matugunan ang mga insidente ng cyberbullying, ito pa rin ay maaaring maging sanhi ng depresyon, suicidal thoughts, at iba pang mga long-term negative effect sa ating mental health. Totoo. Napakahirap na mawari kung ano ang totoo at peke sa social media. Lalo-lalo na at mayroong satirical news websites, AI-generated images at deepfakes. Ayon sa isang survey, 86% ng mga Pilipino ay naniniwala na isang malaking problema ang fake news. Ngunit mas malaking problema ang mga trolls na sadyang nagpapalaganap ng peking balita. Ang disinformasyon na kinakalat nila ay may tuturing na weaponization of social media kapag ito ay nagdulot ng karahasan o nagasik ng pagkabitak-bitak ng ating lipunan. Hindi natin maikakait ang malalim na pinsalang dulot ng peking balita at cybercrimes, lalo na kung ito ay patungkol sa kalusugan, seguridad ng bansa, terorismo,
child sexual abuse o exploitation, natural na kalamidad, public emergency at integridad ng ating mga demokratikong institusyon. Banggitin ko lamang po ang isang mahalagang bagay na tinatalakay noong Quadcom. Ito ay ang paglaganap ng scam farms ng mga pogo. Nakita natin na ang mga pogo ay gumagamit ng mga social media upang maglabas ng pekeng job offers at makapag-recruit ng mga kababayan natin na walang kamuang-muang at mabilis na naaakit sa mataas na sahod at magagandang benepisyo na pinangako ng pogo recruiters. Ngunit nauwi lamang sila bilang trafficking victims na sapilitang pinagtrabaho bilang mga scammers. Isa itong ehemplo na nagpapakita ng kahinaan ng ating mga batas at kakulangan ng proteksyon ng ating mamamayan laban sa mga panloloko sa internet. Mismong ang pag-iit ng ating pagmamay-ari ng West Philippine Sea ay apektado sa paglaganap ng kasinungalingan sa SOCMED. Sabi nga ni Justice Antonio Carpio, ang pag-angkin ng China sa West Philippine Sea ay maituturing na fake news of the century. Yes. Ang mga Pinoy na trolls naman na nagpapalaganap ng maling impormasyon tungkol dito, pwede ba nating ituring bilang mga traidor ng bayan? Yes. Marahil ay kinakailangan nating amyandahan ang ating mga batas, unang-una na Republic Act number 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Marami mga panukalang batas ang nilagdaan ng aking mga kasamahan sa Kongreso. At ako mismo, naghain ako ng House Bill Resolution number 543 na naglalayo na maitatag ang social media regulation upang maprotektahan ang ating mga kabataan. Kinakailangan natin ang mga makabago at naangkop na mga polisiya at patakaran laban sa disinformasyon. Kailangan natin suriin mabuti kung paano maitatag ang fact-checking at content moderation sa ating mga social media platforms. Higit sa lahat, kinakailangan natin magkaroon ng isang makabuluhang diskurso patungo sa online safety at digital literacy. Lahat yan sa bawat Pilipino. Sa pamamagitan ng malawakang talakayang ito sa Kongreso, maging layunin natin na magkaroon ng public awareness at makadagdag sa kalaman ng ating kababayan ukol sa disinformasyon. Hinikayat ko po ang lahat ng narito sa ating pagpupulong na sikaping makamit ang layuning ito. Sa inyong lahat, maraming salamat po. Kala ko pa naman, mga isog yung mga DDS, hindi pala pupunta. John Pimentel.